Ang atin pong verse for this preaching would be found on Ephesians 5, verse 13. Pero atin pong basahin ang buong three verses. Ang three verses ng Ephesians 5 na Ephesians 5:11 hanggang 13. Sabi po doon sa Ephesians 5, verse 11 up to verse 13, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things are reproved, that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. At dito po makikita natin ang atin pong message for today is about reproving darkness and loving in light. So marami po sa atin, mga members, mga attendees ng church, ay merong mga issues at lahat tayo merong mga secrets. No? So most of us still have things that are hidden in the darkness. No? Meron tayong mga bagay na hindi natin palaging ino-open sa lahat. No? We still reserve things for ourselves. Yung mga bagay na alam nating papangit yung ating image minsan sa ibang tao, hindi natin pinapahayag palagi lahat. No? At maganda kung tayo ay isang open book at lahat ng ating ginagawa ay acceptable, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa harapan ng ating brethren. Ngunit ito ay hindi palaging ganun ang pagkakataon. Dahil tayo ay nasa fallen nature pa natin, meron pa tayong mga bagay na hindi pa maganda sa harap ng sanlibutan, no? At meron tayong mga best kept secret, no? Meron tayong mga evil thoughts na hindi natin pinapahayag. Meron tayong tinatago, hindi lamang sa ating simbahan, pero meron tayong mga bagay na tinatago rin minsan sa simbahan natin. At meron rin tayong mga tinatago sa ibang tao na sikreto natin. And some even think na yung ginagawa nila, ito po yung worst, no? Akala nila, matatago nila sa Panginoon. May mga bagay tayo na akala natin, matatago natin sa Panginoon. Ay, ito, gagawin ko to, pero parang kiniklear mo na lang yung conscience mo na hindi naman to nakikita ng ibang tao, so siguro okay lang na gawin to. No? Lalo na kapag yung puso natin ay sobrang corrupted na, sobrang corrupted with the lies that we think of ourselves, na itong mga bagay na ito na ginagawa natin ay mapagbibigyan naman siguro nila ako. At wala naman nakakakita ngayon, kaya siguro okay lang ngayon. Wala namang nakakaalam sa pinag-usapan namin ni kapatid, kaya siguro okay lang yon. Wala namang nakakaalam na yung pinag-usapan namin na paninira ng tao ay sa aming dalawa lang. No? Which is mali at hindi dapat natin ito ginagawa. At makikita natin dito, sabi sa verse, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Kung inyo pong titignan, no, ito po ay nakita ko ring parallel. No? Kapag tayo po ay, dahil sa sinabi yung unfruitful works of darkness, kapag po ang plants ay tinago nyo, no, at wala yung light na na-absorb. Siguro kung cactus, sabi nila pag cactus daw matagal mamatay eh. Pero naturally, pag ang plants po ay tinago nyo sa madilim na lugar, hindi po yan uusbong. Kapag yan po ay buhay na, no? Kapag yan ay dinidiligan nyo na, hindi po yan mag-grow. It will not become fruitful. Walang puno na nag-grow without the light. Kaya po nakikita natin dito, it is unfruitful works of darkness. Nako-corrupt yun, ito yung nadideteriorate. At kailangan natin ng light dahil
dito nare-reveal kung ano tayo bilang Kristiyano. Kailangan natin ng someone, something, the Lord. Kailangan natin ang Panginoon na ibibigay sa atin, ipapakita sa atin na kung ano yung mga pagkakamali natin. No? At dapat tayo ay makikita natin hindi yung sakit, kundi yung blessing na pinakita sa atin ng Panginoon. Na tayo po ay sinabihan kung ano yung katotohanan. What is in the light? Sabi dito, but rather reprove them. Dahil sa loob po ng mga darkness, no, ng mga dark alley, kasi noong unang panahon, uso yan eh. Noong unang panahon, walang incandescent bulb or wala pang LED lights noon, no? Na kapag sila ay nagmi-meeting, pag meron silang plot na ginagawa, yan ay sa darkness para hindi sila nakikita. At yun ang dapat nating i-reprove. Yung mga pinag-uusapan natin, yung mga evil thoughts natin, dapat nating i-reprove. Paano natin ngayon ito mare-reprove? It is with the scriptures. We should reprove the darkness through the scriptures and we should walk in light rather than darkness. Tayo ay lalayo dun sa kadiliman. Paano tayo lalayo sa kadiliman? By shedding light dun sa mga ating kasalanan. Ibig sabihin nun, we recognize na tayo ay may mga pagkakamali. Kapag tayo po ay sinasabihan ng pastor, pag tayo po ay sinasabihan ng brethren, na tayo po ay may pagkakamali, atin pong i-recognize na tama sila. Huwag natin i-justify, no? Never nating i-justify yan. Dahil once we justify these things, para nating, ang sabi nga ni Paul, we are searing our conscience with hot iron. Ibig sabihin, pinapakapal natin yung kalyo ng puso natin. At kapag makapal na yung kalyo niyang pusong yan, hindi na yan makikinig sa tama. Lagi na yang merong kasunod na sagot. Imbis na ang sagot mo sa kasalanan mo ay scriptures, ang sagot mo na doon sa scriptures, yung kasalanan mo. Sasabihin mo, okay lang naman to. Tama naman yung ginagawa ko. Tama naman yung paraan ko. Tama naman yung kagustuhan ko. Hindi ka na lang sumunod doon sa reprove na binigay. So instead of your heart being shed with the light, ang ginagawa mo, tinatabunan mo ulit ng kamay mo yung puso mo para dumilim ulit ito dahil meron kang sariling justifications. Sabi dito, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. So dito po no sa Ephesian churches no, siguro makikita natin na, and I think prominent naman sa lahat ng Christian churches na meron silang grupo-grupo rin talaga. At meron silang, yung tulad nga ng sinabi ni pastor nung linggo, no, yung sounding board. Minsan yung sounding board, hindi yan nagiging sounding board, yan ay nagiging mic. No? Dahil yung ginagawa nilang pagbibigay ng pagsasalita dun sa taong yun, imbis na ang gawin ay hindi ibigay sa kanya ng amplified yung kanyang sinasabi, which is ang ginagawa ng sounding board. Ang ginagawa ng sounding board, ina-accept lang yan eh. Kinukuha niya lang, tapos papalagpasin niya na, tatanggalin niya na sa isip niya. No? Yung iba ang ginagawa, ina-amplify. No? Oo nga sis, tama ka. Oo nga brother, tama ka. Dapat nga, ganyan ginagawa natin. Instead of putting, or instead of answering using the scriptures, na kung yan man ay tama, makikita natin na tama nga ito. At kung yan ay mali, sinabi sa'yo, at binigyan mo ng scriptures, para yung mirror, makikita na yan ay mali. Pero kung ikaw ay isang mic, yung i-amplify na tama, tama yan, sige, tama yung sinasabi mo. Instead of saying na, Brad, parang
Iba ang sinasabi ng scriptures na gagawin mo dyan sa situation na yan. So pag ganun po tayo po ay nagkukos na yung iba ay mag-fall. No? Tayo ay nagkukos na yung iba ay manghina. Bakit po? Because they will align themselves with the thoughts that they have, with the evil thoughts that the human heart has. At kapag ang puso natin ay out of the abundance of it, sinasabi mo na lang lahat, at nakikita mo may agreement ka, nakakakuha ka ng crowd, nakakakuha ka ng people that agrees with you, mahirap po yan. No? Sabi nga nila sa, may nabasa ako, ang sabi doon ay, democracy cannot work without opposition. So, lahat ng bagay, ganun rin, no, sa lahat, no? Everything cannot work without opposition, no? Ang friction ay isang very crucial na parte ng ating universe. Dahil kung wala yan, lahat tayo ay sasabog. Lahat tayo ay nagbabanggaan. So, lahat tayo, we need friction. We need something that will stop us. At dito makikita natin that we need reproof. We should not reject reproof. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Si Apostol Pablo ho, ay nakikita natin, hindi ho niyan gusto na sabihin niya yung mga kasalanan ng mga members ng church niya. Hindi ho yan ang aim niya. Hindi rin ho yan ang aim ng ating pastor. No? Hindi rin ho yan ang aim ko ngayon. Nasabihin sa inyo kung ano yung mga pagkakamali ninyo. Dahil kung yan ho ang aim ko, iisa-isahin ko kayo. No? Hindi ho yan ang aim ng pastor. Hindi rin ho dapat yan ang aim ng preacher. It is not our desire to expose. Sabi nga, di ba, love covereth a multitude of sin. So, yun po ang ating desire. Ngunit, in our covering of it, hindi lang ho natin yan kino-cover para yan ay mag-grow. We cover it because we do not want other people to see these things from you. Gusto natin, tinatama ito, inaayos. No? Ang damit ho, hindi yan nandyan para maging palamuti. Ang damit ho ay nandyan para i-cover yung atin pong mga uncomely parts. So kapag ang damit nyo po ay kita na yung inyong uncomely parts, hindi ho niya nasa-serve yung purpose niya. Ganon rin ho tayo bilang brethren. No? If we, being brethren, do not cover the faults of other people but instead expose it, instead of covering it to reprove it, we do not serve our purpose as a brethren, no? Doon tayo nagkakamali, doon tayo nawawala. And if we do not reprove, we do not guard each other's heart, guard each other's thoughts, na yung lumalabas sa ating mga bibig, sa bibig ng ibang tao ay hindi na natin napagsasabihan ng mali na yan. At we do not limit those things na kanilang sinasabi. Dito na natin makikita na tayo po ay hindi na natin nagagawa ang ating role being brethren. Sabi rin dito, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Bakit nila tinatago kaya? No? Dahil alam nila mismo na ito po ay mali. At kapag yan po ay maraming, pag ang mali ay sinulsulan mo ng isa pang mali, hindi niyan malalaman na siya ay mali. Bagkus iisipin niya na tama siya, no? Para siyang parang yung sa mga ngayon, negative minus negative or negative times negative, no?
magiging positive yan. Pag yung negativity na yan ay nilagyan mo pa ng isa pang pagkakamali, yan ay uusbong, bubunga, yan ay lalago ng pagkakamali na yan. Kaya po, we have a standard. We have a standard. Yan po ang atin pong scriptures. At kapag tayo po ay lumalayo na sa scriptures, we fail to look for the scriptures and to look into it, to study it. When we fail to pray for the Lord's guidance, when we fail to look for the Lord's word, we will fail our Christian lives. Doon po tayo hihina. Doon po tayo kakapit sa mga kapatid na alam nating magbibigay sa atin ng comfort instead of truth. 'Di ba? Sabi ni David, no? Mabuti na yung masaktan tayo sa katotohanan na galing sa bibig ng kapatid kaysa tayo ay matuwa doon sa mga kasinungalingan ng kaaway natin. So tayo po ay dapat ganun matuto. Ang atin pong Christian life, hindi po yan continually declining. Ang atin pong aim as a Christian is not to decline and to go on about our darkness, go on about sa atin pong mga kamalian, sa ating mga kamunduhan, kundi tayo po, we should aim on how to glorify God. And if we do not glorify, and how do we know that we glorify Him? If we search the scriptures. Kailangan po yan. Kaya po very crucial sa every family na meron po tayong weekly or monthly or dapat nga mas maganda daily devotion ng family. Pero dahil sa panahon natin ngayon, ang atin pong mga workplace ay medyo imposible yan, no? Pero kung tutuusin, dapat meron tayo sa sarili natin na daily devotion, seeking the Lord's guidance, at seeking His Word on how we should work for Him. Sabi po dito, but all things that are reproved are made manifest by the light. All things that are reproved are made manifest by the light. So kung titignan po natin ang mga kapatiran natin, kahit na yan ay masakit magsalita, kung yan ay para sa Panginoon, kung yan ay galing sa salita ng Panginoon, wag mong titignan na may sungay yan. Wag mong titignan na yan ay masakit magsalita. Ang titignan mo yung katotohanan na sinasabi niya sa'yo. Ang titignan po natin yung scriptures na sinasabi ng ating kapatiran. At kung tayo naman po ay magre-reprove, let us not reprove out of the darkness of our hearts. Yung actions natin, ayusin natin on how we reprove. No? Hindi po natin masasabi na tayo po ay nagre-reprove kung tayo po ay naninigaw. No? Kung tayo po ay nananakit ng damdamin ng ibang tao. Kung alam po natin sa puso natin na tayo ay may galit at sinasabi natin yung katotohanan sa taong yon, tayo kaya ay maayos ang pagsasalita natin ng reproof. May hirapan po tayong mag-express ng truth. Kung tayo po ay, kung we are blurred, if we are blurred by the sins of our hearts, by the darkness of our hearts, tayo po ay mahihirapan magsabi niyan. Ang isang trumpet, kapag yan po ay merong bara, hindi po yan magiging effective na trumpet. No? Ang mic po na merong putol na wire, ay hindi effective na wire. Yan po ay palaging may feedback, yan ay palaging merong maling tunog, minsan namamatay-matay. Hindi niya masaserve yung purpose niya. Kaya po kapag tayo po, when we become an instrument of God, let us clear our hearts when we serve our purpose. Dahil kapag tayo po ay kumikilos without a clean heart, and with the darkness of it, we become unfruitful, no? Wala pong prutas ang may lason
Nakakita na ba kayo ng prutas na may lason at kinakain ng lahat? Wala po. Every fruit is not poisonous. Hindi yan magiging maayos sa atin pong, hindi po yan good for production, hindi po yan good for food kung yan po ay poisonous. At yan rin po ang ginawa ng Panginoon. Makikita natin ang ating pong Panginoon when He is reproving His disciples. It is not with anger and it is not with sin. Dahil ang ating pong Panginoon ay hindi nagkakasala. Because it is with love and holiness. Ang ating pong Panginoon, He wants us to walk in love and holiness. Being brethren, tayo po ay kumikilos na katulad po ng ating pong Panginoon. Hindi po natin sinasalang-alang ang salita niya sa atin pong pagbibigay ng reprove. Dahil kapag po ang atin pong ginamit ay ang ating sariling feelings, kapag tayo po ay nagre-reprove, yan po ay mahirap i-justify rin. No? Kapag po sinabi natin sa kapatid na, alam mo kapatid, parang mali ang ginagawa mo kasi wala lang, tingin ko lang, mali ang ginagawa mo. At dapat hindi mo na yan gawin. Next time, ayoko nang makikita kang ginagawa mo yan. Without letting them know kung saan sa Bible yun. Bakit yun naging mali? No? Ano yun? Na-offend ka lang. Paano kung na-offend ako sa'yo, sa ginawa mo? So yun. Pag naging basis natin, yung corruption of our own hearts, no? Yan po ay, dyan tayo nagkakamali. Pero we should not sear our conscience with the evil works of our flesh. Tulad po nung sinabi ni Paul, no? Titignan ba natin yung kapatid na bago kung siya ay may offense at kung siya ay hindi kakain doon sa hapag nyo na inalay kay Diana, kung kayo man ay kung kayo man ay hindi na na-offend sa ganon na sitwasyon, palagi niyong i-consider kung ano yung tama, kung ano yung mas mababaw. Dahil yan po ay nagsisimula pa lang. Yung mga kapatid po natin na nagsisimula pa lang sa kanilang church life, yung mga hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos, atin pong iingatan yung mga kapatid na yan. Dahil sila po, hindi pa nila alam kung paano kikilos, kung paano gagawa ng judgment. They need to mature first. Kung sa tingin mo sa sarili mo, you are mature, akayin mo yung mga immature pataas. Akayin mo sila sa katotohanan. At akayin mo sila sa salita ng Diyos. Ngayon, ito po yung very crucial, no? Kapag nagdi-disciple po tayo at hindi tayo gumagamit ng consistent word of the Lord, pag tayo ay gumagamit na instead ng secular books, no? Kapag tayo ay gumagamit na ng sarili nating thoughts sa pagdi-disciple natin, we will fail to align this discipleship to our Lord. Hindi naman na tayo apostles eh. Hindi tayo apostles to bring new revelations to these people. Kailangan natin ng salita ng Diyos para sila ay itama, para sila ay pakilusin. No? Itong mga kapatiran natin, we should we should show them the light that they will follow, yung path na kanila pong susundan. Instead of covering their eyes from the darkness. No? At makikita po natin sa atin pong mga puso, kung tayo po ay merong desire talaga to serve the Lord, at kung meron po tayong desire to disciple, kung meron po tayong desire to serve the people of the Lord, ia-align po natin yan sa salita niya.
kung tayo po ay malayo sa salita ng Panginoon, kahit na anong ginagawa po natin, no? Kagaya po nung preaching kahapon, we are as a sounding brass and a tinkling cymbal. Hindi lang po yan sa love. Yan rin po ay sa salita ng Diyos. Kailangan po iaalay natin yung ministries natin, yung ating pagkilos. Kung yan ay inaalay mo sa Panginoon, susunod ka dun sa kanyang kagustuhan, sa kanyang sinasabi. Bakit? Sino ang nag-aalay sa Diyos na magbibigay ng mga bagay na ayaw ng Diyos? So, halimbawa ako, magbibigay kayo ng alay sa akin, tas ang bibigay nyo sa akin ay maruming medyas. Magugustuhan ko ba yung inyong iaalay sa akin? Siyempre, hindi ko magugustuhan yun. Meron akong set of standards na binigay. Gusto ko apple, gusto ko ay malinis, gusto ko ay ayoko ng isda. Halimbawa, ganun yung sinabi ko, pero binigyan nyo pa rin ako ng isda. So, hindi yun maganda kapag tayo ay nag-aalay ng mga bagay na hindi niya gusto. Kahit na nakikita natin kailangan ko yun. Halimbawa, nakikita nyo kailangan ni Brother Mike ng gulay kasi ngayon eh. Eh sinabi kong ayoko ng gulay. Matutuwa ba ako sa inyo pag binigyan nyo ako ng gulay? Siyempre hindi, no? So yun po, titignan natin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Titignan natin kung ano yung gusto niya sa puso natin. Kung ano yung laman nito. Kung paano natin iaalay itong mga bagay na ito. Alam niyo po ba na sa Old Testament, kaya po meron ring bell yung mga priest. Dahil yan ay namamatay sa loob. Hindi lang ho yan dun sa kasalanan ng priest na kapag nag-alay siya ay mamamatay kapag siya ay makasalanan. Kundi pag nagkamali rin siya dun sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon, ngayon we live by grace and by mercy, no? Hindi tayo namamatay kapag mali yung ginagawa natin sa Panginoon. Ngayon, hindi lang pupurihin natin siya dahil sa blessing, sa mercy na ito, kundi tayo po ay susunod rin sa kanyang kagustuhan. Hindi porket ang Diyos natin ay merciful, aabusuhin natin siya. Hindi po natin pwedeng abusuhin ang Panginoon dahil yan po ay may palo. Napakasakit po pumalo ng Panginoon, no? Makikita natin yung ibang mga prominent na Kristiyano, kapag sila po ay pinapalo, sila ay halos hindi na makagalaw. No? Hindi na makabangon mula sa mga sirang businesses, mula sa pagkamatay ng loved ones, hindi na nakabangon sa kanilang kinalugmukan. Kaya po, tayo po ay dapat makinig sa Kanya at sa Kanyang salita. At kapag tayo po ay binibigyan ng katwiran, binibigyan ng katotohanan, no? Binibigyan ng liwanag sa ating mga dilim, liwanag sa ating mga kasalanan. We should take it, we should love it, no? At atin po itong i-take heed agad. Para tayong nung nag-preaching si Noah, no, sa Nineveh. Jonah sa Nineveh. Na sila ay they went in sackcloth and ashes. Sila ay nakinig agad. Hindi nila hinayaan na itong mga bagay na ito mawala sa kanilang isip. Ganun po ba tayo? Pag tayo po ba ay nagbabasa ng Bible, mechanical na lang or para na lang masunod si pastor? Sige, basa tayo ngayon, masunod yung preacher. Basa tayo ng Bible para hindi naman masyado masakit yung preaching kasi kahit paano naman kumikilos naman tayo dun sa sinasabi ng pastor, ng preacher sa harap, no? O kaya para sumunod tayo dun sa ginagawang Bible reading program, mairaos na lang, no? Ganun po ba tayo magbasa? O ninanamnam natin ang salita ng Diyos? Iniisip natin kung ano yung mga dapat nating itama sa sarili natin.
At atin tong sinusulat sa ating mga puso. Tingnan natin yung sarili natin, no? We should reflect. Ako po ba bilang Kristiyano, nakikita na ako po ay receptive sa kanyang salita? At ako po ba ay nagpapahayag ng kanyang salita sa katotohanan? Kasi aanhin nga naman, no? If we are hearers of the word, but not doers, aanhin nga naman natin ang salita ng Panginoon kung ganun ang ating sitwasyon sa ating buhay Kristiyano. Aanhin nga naman natin ang salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakikinig, kapag tayo po ay pinagsasabihan gamit nito. Because we are hardened, filled with evil. At ang malala, iniisipan pa natin na yung ibang tao ay not pure when they are saying these things. Ay, sinasabi mo lang yan para kasi gusto mong masaktan ako. No? Yung iba ganun ang iniisip. Sinasabi mo lang yan para ma-offend ako eh. Sinasabi mo lang yan kasi ikaw tingin mo sa sarili mo mataas ka. Pero hindi natin tinitignan na itong mga kapatid na ito, sinasabi ito because it is the Word of God. Simple, no? Pag ang buhay natin, pag ang atin pong mga mata ay fixed sa Panginoon, fixed sa Kanyang salita, hindi na natin titignan yung ibang tao kung paano nila gawin yon, no? Kung paano sila magbigay ng reproof. Hindi na natin i-justify yung sarili natin doon sa mga taong yon. Because though our sins have been paid for and are justified, we should still be reminded to have no fellowship with the unfruitful works of the darkness. Kahit na tayo po ay bayad na yung kasalanan natin, wag nating iisipin na yan ay free pass para ikaw ay maka-offend or para ikaw ay magkasala. No, hindi porket osas, once saved, always saved, no? Ikaw ay mamumuhay na sa kasalanan. Dapat mabigat pa rin yun sa atin. Dapat masakit pa rin yun sa atin kapag parang ang nakikita natin yung ang Panginoon nasa taas gumaganyan. Nako, yan ka na naman. Nagkasala ka na naman. Dapat mabigat pa rin sa atin itong mga kasalanang ito. Yung mga attitudes natin na mali, dapat mabigat pa rin sa atin kapag may made manifest sa atin na ginagawa na naman natin yon. At dapat natin itong tignan as things that the Lord chastises us with. No? Dumating na ba sa ating isip minsan na kapag tayo po ay tinatama ng kapatid para tayong pinapalo ng Diyos? Ganun pa rin ba kabigat ang kasalanan sa atin? Nung bago tayong Kristiyano, ganun eh, no? Halimbawa ako, nung bago akong Kristiyano at napagsabihan ako ng kapatid na, oh, nagsinungaling ka na naman. Hala, oo nga no. Para akong pinalo ng Panginoon. Ganun kabigat. At nawa hanggang ngayon, ganun pa rin kabigat sa atin yung pagsasabi ng ibang kapatid sa atin. Na hindi tayo walang kibot na lang sa mga sinasabi nila. Na, si Brother Mike lang naman yan eh, hindi naman yan si Pastor. Okay lang yan. Sige, tuloy mo lang yan. Tutuloy ko lang tong ginagawa ko. Ay, ganon. Si Brother ano lang naman yan. Sister ano lang naman yan. Wag na natin pakinggan yan. Sige, tuloy lang natin. Oo, pwede yan. Na although hindi mo vino-vocalize na sinasabi yon, pero sa puso mo, ganun yung considerations mo. No? Tignan natin yung puso natin. Ganun ba considerations natin? Merong hierarchy kung sino magsasabi sa'yo. Ay, hanggat hindi ang Panginoon nagsasabi sa akin na mali ang ginagawa ko, hindi ko kayo susundin. So, tignan natin yung sarili natin, no? Are we like that in our decisions, no? On how we walk?
Gusto lang ba natin, makikita natin word per word sa Biblia ang mga kasalanan natin bago tayo magbago? O kapag sinabi sa atin ng brethren natin, tayo ay makikinig? O kapag sinabi sa atin sa preaching na ito ay mali at kailangan nating itama, tayo ay makikinig? Instead of being offended, we should love more. Sabi nga, kailangan pagpasalamatan natin yung sakit. Dahil habang tayo ay nasasaktan, nalalaman natin na tayo ay buhay. Kapag hindi ka na nasasaktan, patay ka na. Patay ka na. Habang tayo ay pinapalo, habang tayo ay pinagsasabihan ng Panginoon, nalalaman natin na tayo po ay nasa Kanya pa ring mga kamay. Tayo pa rin ay controlled ng Panginoon. Dahil kapag hindi ka na pinagsasabihan ng Panginoon, hindi mo na alam kung saan ka pupulutin. Mamaya wala ka na pala sa Kanyang tunay na simbahan. Mamaya ikaw pala ay may sarili ng pag-iisip kung ano ang tunay na Diyos. Dahil hindi ka na nakikinig sa mga kapatiran. So tayo po bilang mga Kristiyano, no? All things that are reproved are made manifest by the light. Ito pong light na ito ay ang Panginoon. Ito pong light na ito dapat nakikita natin as a pathway to Him. A pathway to success, no? A pathway to better things. Ito pong liwanag na ito. Hindi po ito dapat nating makita na something that gives out shadow. Minsan, ang tingin natin dun sa light, ay, masyado niyang pinapakita yung kanyang liwanag. Siguro kasi gusto niya makita yung kadiliman ko. Gusto niyang ipahayag yung mga kadiliman sa puso ko. So, dun po tayo nagpe-fail at nagkakaroon ng maling thoughts. And our thoughts become evil. No? When we think that the light that sheds upon us wants to cast the shadow. No? Hindi po yan ang purpose nun. Ang purpose po ng light is to make known of the truth. Ang liwanag, masakit talaga sa mata yan kapag hindi ka sanay. No? Kapag ikaw po ay galing sa madilim na lugar at tumingin ka sa liwanag, masakit talaga yan sa mata. Ganun rin po ang salita ng Diyos. Kapag po tayo ay tumingin sa Kanyang salita at hindi tayo sanay na masaktan sa katotohanan nito, masakit talaga yan. Masakit talagang masabihan na mali tayo. Pero kailangan natin yun. Masakit talagang mapalo ng Panginoon. Pero kung ikaw ay sanay na at nakikita mo imbis yung sakit ay yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo, ito po ay magiging blessing. Alam niyo po ang kagandahan at ang kabutihan ng Panginoon sa atin pong church at in every individual of this church, no? Na hindi po tayo nag-stray away in our sins. Wala po tayong vulgar sins dito, no? Yun po ang nakikita kong blessing sa ating church at nakikita kong blessing na binibigay po ng Panginoon sa atin, no? Dahil po ang Panginoon, hindi niya hinahayaan na tayo po dito ay merong sinasabing, pabayaan mo na lang. Mas mature ka naman dyan eh. Pabayaan mo na lang yung kasalanan niya. Wala po tayong ganun, no? Wala rin po tayong mga bagay na pinagbibigyan na lang. Bagkos tayo po nakikita natin sa bawat isa sa atin, nagbibigayan talaga tayo. It's because of we are aligned to the Word of God. No? Wala sa ating drug addict. No? Blessing po yun. Wala sa ating corrupt politician na magbibigay pula sa pangalan ng Panginoon. Magbibigay kapulaan sa atin pong simbahan. No? Yun po ang nakaka-bless sa atin. At we should maintain this, no? Na yung atin pong mga evil works in darkness
should not be, we should not let it, wag nating hahayaan na, or hihintayin, na yan ay maipahayag sa liwanag. Nasasabihin sa atin na, oh, ikaw, Brad Michael, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ginagawa mo pa rin ito, 1, 2, 3, 4, 5. Wag nating hahayaan yun, bagkus tayo po ay makinig agad sa salita ng Diyos. Lastly, sabi po dito, no? For whatsoever doth make manifest is light. At ang atin pong mga kapatid, we should consider everyone, every single one of our brethren as prophets of the Lord. We should consider every single one of our brethren as prophets of the Lord. That sheds light, or sheds or gives truth, or makes manifest of the light that the Lord wants us to see. Dahil po, pag tinignan natin ito sa mga kapatid natin, mas maayos tayo makakapamuhay bilang Kristiyano. Mas matatanggap natin yung kanilang sinasabi. Kapag iniisip natin na si Brother Air, or si Brother Mike, si Brother Louie, ang bawat kapatiran ay ginagamit ng Panginoon para tayo po ay itama, para tayo po ay ayusin, mas matatanggap po natin yun. Pag hindi natin tinitignan yung person na nagsasabi sa atin, bagkus we look into the person of Christ, who is perfect, who is the author and the finisher of our faith. No? Pag yun po ang tingin natin sa bawat kapatiran, kapag sila po ay nagsasabi ng reproof, nakikita po natin that we are loved in light. Dahil yan po ay galing sa Panginoon. Now, us, being fellow Christians, let us make sure na tayo po ay well-versed sa salita ng Diyos, no? Para po tayo ay patuloy na magkaroon ng kakayanan to give praise to the Lord. Magpatuloy na magkaroon ng kakayanan in becoming a fruitful member of this church. Magpatuloy na magkaroon ng kakayanan to serve the Lord and to reprove each brethren, no? Hindi man po tayo pastor, no? Meron tayong paraan para po tayo ay magkaroon ng maayos na fellowship dito po sa ating church. No? Huwag nating hahayaan ng atin pong pastor ang palagi na lang kumikilos para po bigyan tayo ng maayos na pagkakaisa, no? Maayos na pagkakaunawaan sa bawat isa. Bagkus tayo sa ating mga sarili, sa ating mga kapatid, let us look on how the Lord will use us in keeping this church productive, in keeping this church fruitful, in keeping this church clean, in keeping this church away from the darkness. Purihin po ang Panginoon at yun lamang po. Tayo po ay saglit na manalangin sa pagtatapos ng ating preaching.